Sinasabing nakalabas na ng bansa ang self-confessed hitman ng Davao Death Squad na si Edgar Mato matapos ang pagtatago ng maraming taon. At sa interview sa kanya ng New York Nako. Yan po yung bibigyan natin ng short reaction ngayon mga pre. Kasi si Matubato po ay nakalabas na po pala ng bansa. Lagot ang mga ano dito, no, mga Duterte. Kasi alam nyo, ito si Matubato, nawalan po tayo ng balita, no, simula nung nagsalita siya. Akala nga natin nakulong or di kaya itinumba, no. Yun pala talaga, nagtatago, no, matinding magtago itong si Bato. No, and then ngayon nakalabas na po ng bansa. Naku po, ito po ay talagang magiging problema po ito ng mga Duterte, no? Kasi ano bang purpose bakit siya lumabas ng bansa? Ano ba para lang ba kasi hindi na naman presidente si Digong ngayon eh. O ano bang purpose para pumunta siya ng ibang bansa? 'Di ba? O para sa akin po, ang nakikita ko po dito at yan po yung binabalita ngayon, no? Ito si Matubato may tumulong daw, no? Na mamaya malalaman natin sa video, no? May tumulong para makalabas ng bansa, 'di ba? And then, etong si Matubato, titistigo po ito, no? Sa ICC or International Criminal Court, no? Oo, alam niyo naman itong mga DDS palagi nilang sinasabi, ang tagal naman ng ICC. Oo, lalo na ngayon nakalabas na si Matubato. Ay talaga namang lagot ang inyong amo, no? Kasi ito si Matubato, alam niya po, no, ang takbo or mga galawan ng tinatawag nilang DDS or Davao Death Squad, no? Yung paano sila gumalaw, paano yung mga proseso, 'di ba? Malamang sa malamang yan po yung ikakanta ni Matubato diyan, 'di ba? So yan po, no, bigyan po natin ito ng short reaction mga pre. Oo, at syempre bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction, meron po tayong ano dito, no, meron po tayong Facebook page mga pre. Ayan ito po, no. Saan na ba yung ating Facebook page? Ito po yung ating Facebook page mga pre, Ballpoint Man 2.0 at syempre, no, meron din po tayong TikTok. Ayan huwag kalimutang i-follow yung ating mga accounts diyan. And syempre mga pre, bago tayo magtuloy-tuloy, mag-like kayo dyan, share ang video na to at sa hindi pa nakasubscribe, ayan mag-subscribe na kayo dyan, diba? Sabi niyo Ballpoint Man, namimilit ka, mag-subscribe sa'yo gusto kong mamilit diba? So yun po mga pre, ano? So eto na, bigyan po natin ito ng reaksyon, itong video na ito. Ayan ang paglabas ni Matubato ng bansa. Lagot kayo, Duterte. Lagot si Digong dito. No, kasi yung unang-unang pagpapawisan ng malamig-lamig dito ay itong si Digong. 'Di ba? So ito na, panoorin po natin. Sinasabing nakalabas na ng bansa ang self-confessed hitman ng Davao Death Squad na si Edgar Mato matapos ang pagtatago ng maraming taon. Maliwanag yun Hindi pala siya nakulong sa panahon ni Digong, kundi nagtago pala. 'Di ba? Matindi, ang galing din ni Matubato magtago, ano? Talagang malupit. 'Di ba? Tuloy natin. At sa interview sa kanya ng New York Times, meron siyang mga inamin. Umalis daw ng Pilipinas si Mato gamit ang passport na may ibang pangalan. Gamit ang passport na may ibang pangalan. Tapos, Panggap din siya na isang hardinero. ibig sabihin, alam nyo po, hindi ka po basta-basta na makakalabas ng bansa, no? Kung wala pong tutulong sa'yo. 'Di ba? Ngayon, kung magtatanong kayo, paano yan nakalabas si Matubato? Oo, sinong tumulong? Malamang po ICC. Ginastusan po ito ng ICC, malamang sa malamang. Hindi lang ICC, kundi yung kapwa Pinoy natin, no, na sumusuporta ngayon sa administrasyon. Diba? Malay mo. Oo, tinulungan si Matubato para mag-testigo. Para makamit yung hustisya. Makamit ng mga magulang na namatayan sa panahon ni Digong yung hustisya. Diba? Kasi kailangan po itong proteksyonan si Matubato kasi witness ito Diba? Witness po ito si Matubato. Kailangan sikreto po yung paglabas nito ng bansa. Di po basta-basta yan.
lalabas ka ng bansa ng pineke mo lahat. 'Di ba? Paano nila ginawa 'yun? Ayun yung tanong, 'di ba? Oo, pero kung alam nyo kung ito si Matubato hindi po magagamit ng gobyerno at kumbaga kakalabanin yung gobyerno or kung kinalaban lang niya yung gobyerno, wala po yan ngayon sa ibang bansa. Hindi po yan makakalabas. Pero dahil willing tumulong itong si Matubato sa ating gobyerno, lalong-lalo na no, doon sa mga namatayan sa panahon ni Digong, nagawan po ng paraan, no? Nagawan po ng paraan. Syempre may ICC, malamang sa malamang yan yung tutulong sa mga gastusin ni Bato paglabas ng bansa at pagdating doon, 'di ba? Hindi po papabayaan yan ng ICC. Kasi ano yan, kumbaga witness 'di ba? So tutulungan nila. Ganun 'yun. So ito pa mga pre, no, tuloy pa natin itong video na to. Meron daw tumulong sa kanya ng 2 pare at hindi rin siya nakilala ng immigration kaya siya May tumulong na 2 pare. 'Di ba? Tinulungan siya ng 2 pare. Yung pare po, mga pare, ayaw niyan ng mga tao na pumapatay. 'Di ba? Na-remember nyo, may mga pare na nagalit kay Digong dahil nga sa susunod-sunod na patayan noon. Kaya siguro, itong 2 pare na to, tinulungan nila si Matubato. Dahil si Matubato lang po ang pag-asa nila ng bansa. Bakit po nasabi kong pag-asa? Dahil nga magiging witness nga, no? Magiging witness. Siyempre, matindi ito si Matubato. Bakit? Alam niya po, no, yung galawan ng DDS, malay natin, ngayon nagbago na, no? Pero nung panahon na miyembro pa si Matubato diyan, alam niya po yung pasikot-sikot diyan. Kaya siguro tinulungan ng 2 paring ito. 'Di ba? Oo, isang mamamatay tao tinulungan. Pero okay na rin 'yan kasi ano naman kumbaga tatayo namang witness 'Di ba? Tuloy pa natin. nakaalis agad. Ayon kay Matubato, hindi na raw niya matandaan ang lahat ng kanyang napatay at tinapon dahil sa dami nila. Ayon sa ulat ng New York Times, sinabi ni Matubato, Hindi na matandaan at matandaan kung ilan yung pinatay dahil sa sobrang dami. 'Di ba? Ngayon, hindi naman po yan papatay si Matubato. Hindi po yan papatay si Matubato nang siya lang mismo yung kumbaga nagdesisyon. Hindi po. Dahil po may amo siya kaya niya ginagawa yan. Sino yung amo niya? Yung taga Davao pong matanda. Walang iba kundi si Digong. KO! Diba? At yan po yung sabi niya. Diba? Ang dami daw nilang pinatay. Chachap-chapin pa daw. Diba? Grabe talaga. Walang awa itong tinatawag nilang tatay. Kasi sinasabi nilang pag-asa daw ng bansa. Pag-asa daw ng Pilipinas. Ako na yung nahiya para sa inyo. Bato na higit 50 tao ang kanyang napatay para sa tinatawag niyang Superman, ang codename daw ni dating Mayor Duterte. Uy, Superman, ang codename ni Digong. Kaya, klaruhin natin. Ay para sa tinatawag niyang Times, sinabi ni Matubato na higit 50 tao ang kanyang napatay para sa tinatawag niyang Superman, ang codename daw ni dating Mayor Duterte. Alam ko si Superman, tagapagligtas yun Hindi po yan mamamatay tao. Pero tingnan nyo, may mga nag-drawing kay Digong. Yung muka ni Digong nilagay dun sa ginawang Superman. Ang akala ng mga tao na yun, tagapagtanggol si Digong. Yung pala, mamamatay tao. Ito tanong ko sa inyo. Di ba ang Superman tagapagtanggol? Bakit ngayon kumbaga pumapatay ng tao? Sabi nyo, si Digong ang pag-asa ng bansa.
siya ang Superman ko. Tapos, si Digong mismo umamin. Pinatay ko yan. Pinapatay ko yan. KO! Superman ba yung tawag doon? Nasingit ko lang yung Superman kasi naalala ko may mga nag-drawing sa kanya eh. Kahit nga si Kibuloy ngayon eh. Ginawa din Superman eh. Oh, tanong ko sa inyo, may Superman bang palaiyot? Manyakis? KO! Meron. Si Kibuloy. Sinesweldoan daw siya sa City Hall ng higit 5,000 piso. O, akalaan nyo yun. Pinapasahuran si Matubato noon ng City Hall. Davao ba? Davao? Oo. Tapos, pera ng Dabawin nyo yan. Yung pinapasahod kay Matubato. Pera ng mga tao yan. Pinasahod sa isang pumapatay ng tao. Tama ba yun? KO! Iba pa yan sa natatanggap niyang sobre na may pera sa kada kanyang mapapatay. Grabe, no? Kaya pala nung biglang naging presidente si Digong, may mga reward na yung kapulisan. Pag nakapatay yung pulis ng nagdudroga kuno, di magkakaroon ng reward. KO! O, diba? Galing ni Digong. Nagsasayang ng pera ng mga Pilipino. Sinabi rin ni Matubato na kasama si Nooy Commission on Human Rights Chairperson Laila De Lima sa kanilang hit list. Nakatakda raw sana nilang barilin si De Lima na magpunta ito sa Laud Quarry sa Davao City para imbestigahan ang mga Grabe. mass grave ng DDS doon. Pero hindi raw sila nakalapit kay De Lima kaya't hindi sila nagtagumpay. Alam nyo na. Si De Lima po pala noon ay ipapapatay po pala. Alam nyo na kung sino yung nag-utos noon. Diba? Si Ila Matubato, kumbaga sunod-sunuran lang sila. Kasi may amos sila at pinapasahuran po sila. Diba? Yun po yung maliwanag sa atin ngayon. Kaya Digong, sa mga Digong tae supporter dyan, maganda-handa na kayo. Bakit? Nakalabas na ng bansa si Matubato. At titistigo ito sa ICC. Yun naman yung purpose ng paglabas niya eh. Diba? Kaya sinasabi nyo, tagal naman ng ICC. Siguraduhin nyo lang pag nandyan na yung ICC, haharang kayo ha. Siguraduhin nyo lang yan. Dahil kapag hindi kayo humarang, mapapahiya lang kayo. O katulad nung kay Kibuloy, puro kayo sabi nyo, tagal namang mahuli si Kibuloy. Tagal naman, nung nahuli. Sabi nyo pa, danak yung dugo, subukan yung hulihin. O nung nahuli, may nagawa ba kayo? May nagawa ba? Wala. KO! Nga. Diba? Puro lang kasi kayo salita. Wala namang gawa. KO! Diba? So, ayun lang po yung ating video ngayon mga pre. At syempre, no, bago po tayo magtapos sa ating video, ayan, meron po tayong dito, Facebook page, yan, Ballpoint Man 2.0 mga pre. Huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page. Yan, at syempre may TikTok din po tayo. Ayan, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Ayan, mag-like at i-share ang video na to mga pre. At syempre sa mga bago nating subscriber dyan, maraming salamat po sa inyo. So ayan mga pre, hanggang dito lang muna yung ating video. Ingat-ingat po palagi. Kita-kits po sa susunod na video. Ingat and bye-bye.